Kasi ang liliit. Hindi naman isa na problema, hindi naman puno yung ugat. Since nababagalan yung pasok na rin sa EDSA, isa natin sa kumakain. So we have to, let's fix it later. But we're gonna fix it. It's gonna fix it. That's not done. Kung ano gagawin natin sa EDSA? Identify mo. Kukunin na ba yan eh? So, pa si Orme. 8:30 pa raw. Boss! Morning, Orme! Wait, dahil pa tayo. Pupunta, boss? Saan ba tayo pupunta? Tawid ka na, Nay!
sa kabila. Yung kabila Oo, ulit. yung sinilip nila kanina, medyo. Wait, 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 wait. Nanay lang sila, baka subukan. Ay, sorry. Okay lang po. Traffic po. Traffic na ulit. Yan ang sagad niya. Pare. Yan ang sagad. O sir. Yan yung flooring niya. O sir. Ulan lang ng pupunta. Tapos pa nagpokyo. Kailangan ng boss. Tapos, pakapan natin. Papalansin natin yung kapat ng kapatid. Ano ba ang second natin?
Okay. Ano po ang progress dito sa Espanya? Plan through area ng Una-una, no? Masayama tayo kayo sa support at tulong na binibigay na sa national government. Hindi nga sa PWH, pati sa ibang mga ahensya natin. Dahil nandito kami ngayon sa Espanya. Kasi alam mo, nung binisita namin yung dalawang area na ginawa natin ang maayos at tama yung mga proyektong binili ng ating Pangulo sa Taft Avenue sa Isabel, saka dun sa Sunod Apog, pati na rin dun sa Ross Boulevard, sa May Bonifacio. Nakita lang yung talaga, kung tama yung gano'n, hindi na nakawit yung pera, tama yung proyekto, maayos. Merong epektong panahon. Sa Sunod Apog, sa Pagkakitiyon, sa amin. Wala nang reklamo yung mga taga-Sunod Apog, barangay Sunod Apog. Kasi talagang hindi na nagmamahal. No, sa Santa Isabel, yung mga mahal sa Santa Isabel, sa akin, sinasabi sa inyo, talagang nag-work yung ginawa niyo kasi halos hindi na nagmamahal. Sa harap ng Manila Hotel, hindi na nagmamahal. Yung mga area na gumagamit yung mga public station natin, ayun sa natin. So, kinaya ko si Yorme, para itong, ewan ko, yung dekada na nagmamahal dito sa Espanya. elementary rito ngayon, doktor na ba? So, nag-planning kami at pinag-asita ko ngayon kay Mayor yung 5 interventions na gagawin natin dito sa Espanya. Kasi medyo mabibigat ko mga intervention ito. Kaya hindi natin magagawa ng local government. So, maganda, all out support si Yorme. Yan na kinausap din namin yung mga kabayan natin. Magkakaroon ng konting area in the next 2 months. Pero, sabihin namin, pag natapos ko, kahit pa paano, may isang pagbahan sa Isman. Once and for all. Kasi grabe na rin. Yung pagbahan, grabe na epekto sa mga estudyante, sa mga negosyo dito, sa mga so yun, napapasaya ko dito yun. So, siguro, si Orme muna, then we'll entertain. Sige. Tanong ba kayo? Statement ka muna, may Anong dito? DPWH dito? wala pa, zero. Wala pa nga ginagawa. Ano naman, things are being given attention. The concern is really there. Marami naman ang area. Manila is just one of the biggest problem. Hindi ko na pwedeng kaldagin si Secretary Vince. Dito ka lang sa Manila, dito ka lang sa Manila. He has to attend also on other matters. But we're very happy with the DPWH today on what they're doing, intervention sa mga areas of concern. Taft Avenue, Adriato area, Espanya, and so on. So today, we went here because over the weekend, Secretary Vince and I have been texting and sharing information about the pumping station and the DPWH and the areas of flooded areas like Espanya. So in this case, darating ang oras na maiigsan yung level ng tubig ng baha. That's a minimum requirements or goal namin DPWH at city government. Kaya lamang pinagpapauna-una sa mga dumadako sa Manila sa mga darating na linggo, medyo magkakaroon ng kabala sa kalsada ng pero sabi nga, nadali din ang ginawa. Third, hopefully, the plan of having a catch basin in Earnshaw would help Spanish planning. It's now on their way sa planning. Magkakaroon lang ng konting abala sa kambal na simbahan. Kasi yung buong kanto na yun, yung buong plaza, they converted as catch basin siya. O Espanya, para papunta naman doon sa pumping station sa likod ng LRT sa amin. Mayor, ano po pinakamalaking problema po ba? Is it basura, magiging kalsada, or baka marami na kasi doon? Marami
masyado na yung sistema sa ilalim ng lupa. 3, as you all know, huwag na kayong lalayo. Pagdating yung Espanya, tumingin lang kayo sa east. Makikita mo na yung level ng lupa. Kami talaga ang taga-salo na tubig coming from the eastern port. So all the way from the mountainside, all the way here. Kasi papunta lang. Yung mga interceptor naman, like Bloomington and Sulog Apo, ginagawa naman. Kaya lang talaga, through the years, yung load ng water is not sufficient enough anymore to be carried by the drainage system. So that's why the intervention is to put up cross drainage, upgrade ng kalsada, leveling ng kalsada, clean up of the drainage, and pumping stations, more pumping stations nearby Espanya, and the one that yung sinabi ko, yung catch basin sa ilalim mismo ng kalsada. So many factors. But the thing is, until at least may napupuntahan, may nararamdaman na are we going to face flooding already in the coming days? Yes, it may. But it's being addressed. Espanya na lang talaga at saka some portion of not having yung bayan United Nations kasi medyo pag-iwan na yung lupa. So we suggested to DP District Engineer check and plan. Kasi dito sa kanan yung sinasabi ni Sec na hindi mo sa may Santa Isabel nag-work yung yung drainage. So bukas pupunta ka na ayayain ko ni si Yorme. Ibisitahin ko din ang avenue sa Pagkasa. Pati na rin yung remedios tsaka yung Malate area sa kasi yun. So ano lang, advisory lang sa mga kababayan natin sa Espanya, sa Pagkasa. Merong mga mangyayaring mga major construction dito ay nakalimutan sa September. O meron tayo 4 na cross drain na gagawin mula dito sa site na ito patunga doon. 4, no? Inabot na ng school yan. No? Para yung tubig nakaipon, makakawin. Pababa, papunta sa mga pumping station at papunta doon sa sinasabi ng Yorme na detention basin na gagawin natin sa Bustillos sa harap ng simbahan sa regulasyon. No? So yung dalawang yon, 4 na cross drain, yung detention basin, pagpapalaki ng mga inlet, pasukan ng tubig. No? Kasi ang problema dyan, lalagyan natin yung mga crash trap kasi nangyari kapag ginamit ng basura, bumabara ng basura, yung babaan ng tubig. Magbabaan ng mabilis. So, kailangan ayusin nila. And then, meron tayong mga itataas na portion ng Espanya dahil mababa na, napag-iwanan na. And doon talaga nag-iipon yung tubig. Lahat ng yun, sabay-sabay natin gagawin. Hihingi tayo muna na mabalik muna sa ating mga kababayan at estudyante natin sa Pilipinas sa Espanya. Pero, ang relasyon namin mabilis natin gagawin, 24/7 natin yan. Kagawa, pag nagawa yan, medyo maganda-ganda ang magiging epekto nito sa trabaho nito. Medyo so, yun nga, magsisimula na tayo Kami naman, on behalf of the people of Manila, we are very grateful. Nagpapasalamat kami sa DPWS, Secretary Station, yung aming mga pino-forward na real-time information, actual situation, nabibigyan naman ng kagana. As you all know, that was a few days ago. So,
area. Yun yung isa sa mga meron tayo ngayon, but it's not yet being deployed because we have to put the system underneath sa ating lupa at imamap natin yung ating lote o ipoltodaster mapping. Kaya mahalaga yun. Yun yung next move namin after we will give the information about utilizing the system, mapping system for MDRRM. Eh, pag MDRRM mo, kasama namin dyan pati pagbahan. So, lalawak yung lalawak yan. Yung paggamit.